Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Once again, praise, persevere, and proclaim. Praise through the process. Kayo po ba ay nasa proseso? Naniniwala po ba kayo ay nasa proseso? Amen. Lahat po tayo nasa proseso ngayon. Kung wala pong proseso sa atin ngayon, baka perfect ang buhay. Kaya naman itong ating binasa sa Psalm 66, napakaganda po nito. Bakit? Tingnan po natin yung historical background. Okay? Ang Psalm 66 po ay kabilang sa mga hymn of thanksgiving. Ito po ay mga awit ng pasasalamat sa Panginoon. Ito po ay kanilang mga inawit, ito po ay mga akda sa time na sila po ay nakubkob at pinalaya ng Diyos. Okay? Kaya naman sila ay natutong magpuri, magpasalamat. Okay? Hindi po sinabi kung sino ang author ng Psalm 66. Pero kung makikita po ninyo sa binasa natin, nahati po yan sa dalawa. Okay, number 1 is the verses ng 1 to 12 na kung saan makikita natin corporate prayer po yan. Ang buong mundo ay inaanayahang magpuri sa Diyos dahil siya ay makapangyarihan. So during that time kasi talagang ang kanilang kalayaan, ang kanilang pagkaligtas ay talagang ipinahahayag ng may pagpupuri sa Panginoon ng sama-sama. Kaya pinakita po dyan sa verse 1 to 12. Pero meron din po sa verses 13 to 20 na kung saan naging personal ang testimony. Okay? Naging personal po yan. Bakit? Yung sinabi po sa 1 to 12 na come and see, naging come and hear sa verse 16. Kaya makikita po ninyo, first corporate prayer, and then naging personal testimony. So, saan po yan natin madalas nakikita? So, unang-una, nakikita natin yan bilang mananampalataya. At common po yan dito sa church. Bakit? Lahat po tayo dito, ang unang-una po nangyari sa atin, nakita natin ang ginawa ng Diyos. Kaya nga, come and see. Tama po ba? Nakita natin sa ating kaibigan, nakita natin sa nag-invite sa atin, no? Na para bagang, ang ganda nung nangyayari sa kanya. Gusto ko rin nun. Minsan po ba kayo nakaramdam ng ganon? Dahil yun ang unang-una na nangyayari sa isang mananampalataya. And then, pangalawa, nararanasan na ito. Dahil nga po, nakakapakinig na, nakaka-attend na ng church, nakakasama na sa worship, nakaka-attend ng Zoe. Ayan, personal na ang kanyang pagkaranas. At syempre, pag meron na po tayong nararanasan, mas matibay na po, ang ating mga pagpupuri sa Panginoon. Personal ni. Hindi mo na maikakaila. Hindi ka na lang gumagaya. Nagiging personal na. At ano ang susunod na mangyayari doon? Ang huli, ikukwento mo na yun sa iba. Okay? Yan po yung tinatawag nating paglalakbay or the journey ng isang disciple. Disciple ka ba? O sabihin natin, ito yung paglalakbay at normal na paglalakbay ng tunay na tagasunod ng Panginoong Jesus. So hindi lang po yan kwento ng Israel. Yan din po ay kwento ng bawat mananampalataya sa atin. Kung makikita natin, ang history po ng deliverance ng Israel noon is una sa Egypt at pangalawa yung Red Sea. Yan po ang inaalala din natin ngayon. Ang journey, Ang Diyos na dumalisay sa Israel noon, siya rin ang humuhubog sa atin ngayon. At syempre po, kung siya po ang humubog noon, siya din ang sumagot ng mga panalangin noon. Siya din ang sumasagot ng mga panalangin natin ngayon. So ano po ang ating dapat na itugon kung tayo ay nandito? Paano nga ba tayo magpupuri during the time of our process? So may tatlo po. Una, praise God. Pangalawa, persevere with God. At pangatlo, proclaim God. Tandaan po natin hindi lamang po nais ng Panginoon na tayo'y iligtas. Hindi lamang po, okay, saved na ako, baptized na ako, okay na.
Kasi po sa totoo lang, hindi lang kaligtasan ang gusto ng Lord sa atin. Kasi may buhay pa tayo dito sa lupa. Ano po ang gusto niya mangyari? Maging disciple po tayo. Gusto niya po tayo ay matutong sumunod sa Kanya. Marunong na disipulo. Disipulong marunong magpuri, marunong magtiis, at syempre, disipulong marunong magpatotoo. So unahin po natin, praise God. Pakisabi nga po ng lahat. Praise God. Praise God. So ano pong unang verse doon? Number 1, sa verse 1 po, shout for joy to God, all the earth. So kung makikita niyo po, no, isa po yung utos. Hindi po sinabing pray, hindi din sinabing repent. No? Ang unang utos dyan, shout for joy. In Hebrew word, ruwa po ang sinabi dyan. At ang ibig sabihin yan is to shout with joy, to raise a victory cry, or even to celebrate the king after winning the battle. So ito po ay sigaw ng tagumpay. Ano ang pagpupuri po daw dyan ay sigaw ng matagumpay na anak ng Panginoon. Ganyan po nilarawan yung pagsamba natin. Dapat po pag tayo ay tunay na nasa proseso ng Panginoon, marunong tayong magpuri sa Lord. Amen? Hindi malamig. Hindi pilit. Hindi walang emosyon. Kundi kundi buong puso, buong galak, nag-uumapaw na kasiyahan sa pagpupuri sa Panginoon. So tayo po ay naniyahan na magpuri sa Panginoon ng may ganitong attitude. Shout for joy, sumigaw ng may kagalakan. Paano pa daw po tayo magpipraise sa Lord? Sing the glory of His name. Ano daw pong ating aawitin? The glory. Napakaganda po ng word na glory, no? Ang Hebrew word po niyan, ang ibig sabihin niyan ay yung heaviness. Yung importance, kung gaano kahalaga ang salita or ang pangalan ng Panginoon. No? Kapag po tayo nagpupuri sa Panginoon, sinasabi po natin kung gaano kahalaga ang pangalan ng Diyos. Meron pong bigat, may kabuluhan, no? Ang pagpupuri sa Panginoon, hindi lang tayo nandito, praise the Lord. No, hindi. Dahil may heaviness, may importance po ang salita at ang pangalan ng Panginoon. Ibig sabihin niyan, nagpupuri tayo hindi para dagdagan ang kaluwalhatian ng Diyos. Wala na po tayong madadagdag sa kaluwalhatian ng Diyos. Naintindihan po ba natin yon? Ang pagpupuri po natin ay nagpapatunay lang na kinikilala natin kung sino siya sa ating buhay. Kaya nga ang pagpupuri natin, dapat mahalaga. Pinaghahandaan gabi pa lang. And of course, nandiyan din po yung praise God by saying, how awesome are your deeds. Napakaganda po, no? Yung awesome dyan, hindi lang yan amazing. Napakabigat po nung sinabing awesome dyan. Yan yung tipong nakakabilib, nakakapanginig, at even nakakapagpakumbaba. Nakaka-humble ang ginawa ng Panginoon. Naranasan niyo na po bang magpuri na talagang nanginginig kayo sa Panginoon? Maliban sa nanginginig kayo sa kabanalan ng Diyos, nanginginig kayo sa kaluwalhatian niya at tunay sa kabutihan at kadakilaan niya. So kailangan po ganyan tayo. Ang tunay ng pagsamba, nagsisimula po yan sa pagkilala at pagtingin natin kung gaano kadakila ang Panginoon. So napakahalaga po niyan. Also, let us praise God by come and see. Kung mababasa niyo po yun, napakaganda nun, come and see. Hindi po dyan sinabi lang na come and listen, but come and see. Ano pong ibig sabihin nun? May patunay ang pagpupuri natin sa Panginoon. Ito ay may patotoo, may katotohanan at tunay ang ginawa ng Diyos sa ating buhay. Kung dumataan man po tayo sa proseso, meron po tayong patunay ng kabutihan ng Panginoon. Kaya when we praise the Lord, ang invitation po, come and see. Tignan mo ulit
Ano ang ginawa ng Diyos sa buhay mo? Kasi sa Israel po, binabalikan talaga nila eh. Paano sila nilabas sa Ehipto, no? Paano sila pinatawid sa Red Sea, no? At lalo na, nandyan po yung dulo, He turned the sea into dry land. Yan yung patotoo. Okay? Yan ang patotoo na kung saan meron silang tunay na dahilan, merong himala silang naranasan, kaya sila'y nagpupuri sa Panginoon. Ganon din po ang ginawa sa atin ng Panginoong Hesukristo. Okay? Sumisimbolo ang kamatayan ng Panginoong Hesus doon sa krus para maging daan ng ating buhay na walang hanggan. Kaya naman totoo dapat ang ating pagsamba. Kung minsan, totoo po yan, no? Yung pagpupuri natin, hindi naman laging on fire. Tama po ba? Minsan talagang napapagod, namumroblema, at talagang nanghihina, lalo na kung may karamdaman, no? Pero, meron tayong dahilan para sumamba sa Panginoon. At unang-una po, kailangan nating alalahanin anong ginawa ng ating Panginoong Hesus doon sa krus. Hindi sa kung anong nangyari at ginawa natin, hindi sa kung ano ang ating mga ibinigay sa Panginoon, kaya tayo nakatanggap, kundi kung ano ang binigay ng Diyos sa ating mga buhay. Yan ang pagkakaiba ng biblical worship at ng human-centered worship. Pag biblical po, nasa proseso, nasa sitwasyon, pero may dahilan tayo para magpuri. May dahilan po tayo magpuri. Kaya naman, let us all remember this, no? Pakibasa nga po ng lahat. We do not worship because God is easy. We worship because God is worthy. Amen. We do not worship because life is easy. Hindi tayo magpupuri dahil di tayo binaha nung isang linggo. Hindi tayo magpupuri dahil tayo ay busog buong linggo. Hindi tayo magpupuri dahil madali ang buhay. Magpupuri tayo dahil kilala natin kung sino ang ating Diyos at siya ay karapat-dapat na purihin. Amen? Siya ang nagligtas sa ating lahat. Amen? Siya ang tunay na nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan sa langit. Amen? Kaya naman purihin natin ang Panginoon. Sa bawat proseso, purihin natin ang Panginoon. Let us praise our God. So, natutunan po natin na mahalaga ang magpuri. Pero may tanong din po ako, paano pagtapos na po tayong magpuri o nagpupuri naman tayo, pero biglang dumating yung pagsubok? Madali kayang magpuri kapag may sakit? Kapag nawalan po tayo ng trabaho, madaling magpuri? Kapag may pinagdaraanan po tayo mga mabibigat na problema, madali po kayang magpuri? Hindi po, ano? Pero, yan po ang pangalawang katotohanan na ibibigay sa atin ng Psalm 66. Ano po yung pangalawang yan? Persevere with God. Nais po ng Panginoon na tayo ay matutong magtiis at patuloy na lumakad sa kanyang kalooban. So sabi po doon, bless our God, O people. So dito makikita po natin sa verse 8, hindi po yan conditional. Mapapansin po natin, yan po ay talagang sinabing magpuri tayo sa Panginoon. Hindi magpuri tayo sa Panginoon pag wala ng problema. Kundi tayo ay magpuri sa Panginoon. Utos yan habang tayo ay dumadaan sa problema. So, bless our God, O people. So, pinapakita nito na ang pagsamba po natin, hindi yan nakabatay sa ating sitwasyon, hindi yan nakabatay sa ating mentalidad o sa ating kalagayan, kundi yan po ay nakabatay sa karakter ng ating Panginoon. So, let us persevere with God by blessing His holy name. And of course, remembering that He preserves our lives. Sabi po doon, He has preserved our life. Alam niyo po, makakapagpatuloy tayo sa paglalakad sa Panginoon kapag alam natin paano tayo nililigtas ng Panginoon. Amen po ba?
Kapag inaalala natin paano niya tayo pinapanatiling ligtas. Pero talaga pong hindi maiiwasan na ang anak ng Diyos ay dadaan sa mga pagsubok, sa mga nakakatisod, nakakatalisod, no? Pero dito sinabi ng Panginoon, ang pinatunayan ng salmista, no, na He preserves our lives. Ano ibig pong sabihin yan? Ang Panginoon po, hindi niya sinasabing pag tayo ay Kristiyano, wala na tayong dadaan ng pagsubok. Pero ang pinakamaganda, ang pangako po niya, hindi niya tayo pababayaan. At minsan, sinusubok niya rin tayo. Okay? Yan yung sinabi niya na, for you, O God, tested us. Kailangan natin mag-persevere sa Panginoon, magpatuloy sa paglakad sa Panginoon kasi hinahayaan din ng Panginoon na tayo ay subukin. Pag sinabi pong tested dyan, ang ginamit po dyan na Hebrew word ay bakan. No? Ang ibig pong sabihin nun, suriin, yung tested po ha, suriin, subukin, patunayang tunay. Kapag po yan ang nakita natin, oh God tested us, ang pinakamaganda po dyan is yung pagsubok na ginagawa po sa ginto at pilak. So mapapansin po natin dyan, kasi madalas na pagbabaliktad or na gugulumihanan yung nanunukso. Ang Panginoon po hindi nanunukso. Ang Panginoon ay sumusubok. Sumusubok po siya ng pananampalataya para tayo ay maging matatag. Satan tempts us to destroy us. Yun po yung panunukso. Pero God tests us to develop us. So in time of process, we should persevere because there will be testing. At nandiyan din na makikita natin yung persevere with God. Yung verse 10, you refine us like silver. Paano daw malalaman ng isang panday kung ang silver daw po ay talagang pure na kapag nakikita na yung mukha niya dun sa silver? So, ganyan din po tayo. Ganyan din po ang ginagawa ng Panginoon sa atin. Pinapahintulutan niya tayo na dumaan sa apoy, sa mga pagsubok, sa mga suliranin, sa mga hindi natin kayang lampasan, upang sa ganon, tayo ay tunay na lumapit sa Kanya, tayo ay tunay na sumunod sa Kanya, at tayo ay tunay na makita na kalarawan ng Panginoong Jesus. Makita siya sa ating buhay. No? So sa pagpapatuloy natin sa Panginoon, hindi pala ito nawawala ng saysay. Ano nangyayari sa atin? Nagiging kawangis tayo ng Panginoon. Nagiging kawangis niya tayo. Kaya nga, huwag po tayong magtaka kung makikita natin at masasabi din natin, we went through fire and through water. During that time po sa Israel, ano po yan? Ang water at ang fire, sumisimbolo po yan ng matitinding pagsubok. No? Yan po ay talagang mga mabibigat na mga sakit, pagkakubkob, at talagang paghihirap. Pero tulad nga po ng sa Israel, hindi sinabi doon baka dumaan. Talagang sinabi po doon, dumaan kami. So talagang tiyak po na dadaan tayo sa fire and water or flood. Pero, mapapansin po natin at talagang ang pag-asa natin sa pagpapatuloy ay ang Panginoon na sumasama sa atin. Kaya naman, parehas din po ang mensahe sa atin ng Panginoon. Sa ating pagpupuri, don't expect na okay lahat. Dahil nandito ka every Sunday, okay na? Hindi. Talagang dadaan tayong lahat sa mga pagsubok na hububog at huhulma sa atin upang maging kawangis tayo ng Panginoon. At ang ating pag-asa ay ang pagsama ng ating Diyos sa atin. Amen po ba doon? Amen. So, basahin nga po natin lahat ito. Yes, He is also the God of development. Hindi lang niya tayo nililigtas, hinuhubog niya po tayo.
No? Madalas kasi ang panalangin natin, Panginoon, alisin mo po sa akin yung problema. Pwede ba, Lord, wag na lang? Sa Kanya na lang? Ay, wag pong ganun, no? Pwede po, Lord, iba na lang. Okay? Pero alam niyo ang sabi ng Panginoon, anak, gagamitin ko yan para baguhin kita. Unang-una. Kasi He is the God of development. Malinaw po yan sa Romans 8:29. Maging kawangis tayo ng Panginoon. No? Ang layunin ng Diyos ay hindi lamang ang ating kaginhawaan. So lahat tayo gusto natin maging maginhawa, tama ba? Yes, pero hindi lamang iyon ang layunin ng Panginoon sa atin. Ang kanyang layunin ay maging kawangis tayo ni Kristo. So huwag na po tayo magtaka, no? Kung dadaan tayo sa mga pagsubok ng ating masasandigan lamang ay ang Panginoon. Dahil yan ay paraan niya upang maging kawangis tayo. So, paano nga po ba yan? Para makita natin. So, may nakakakilala po ba kay Alex Iyala? Yes, ano? Sikat po natin ngayon na Pilipino sa larangan ng tennis. So, kung mapapansin niyo po at aalamin niyo po yung buhay niya, talagang bata pa lang siya, nagtitraining na po siya. Kaya hindi po talaga siya magaling na, bata pa lang. So, iniwanan niya din po ang Philippines. Lumipad po yan ng Spain at talagang nagsanay po siya sa Rafa Nadal Academy. So, ibig sabihin po, wala yung comfort, no? At maraming taon po ang ensayo niya bago po siya nakarating sa kung saan siya ngayon. Araw-araw, kung ang ibang kabataan natutulog pa, nag-cellphone pa, no, nag-enjoy pa, siya hindi, nagtitraining na. And of course, may mga test din po siya. Dahil may mga panahon na hindi naman siya talaga nananalo. May mga test din siya ng endurance, ng talagang puso. May mga test din siya sa mga naririnig niya sa tao. Okay? Pero unti-unti pong nakilala si Alex Iyala. So makikita po natin yung mga aral sa buhay niya, no? Talagang the success is the result of discipline. Kung magpapatuloy at magpapatuloy tayo, may disiplina tayong magpatuloy sa Panginoon, may tagumpay. Nandyan din po yung defeat is not the end. Hindi dahil dumaan ka sa problema, nahulog ka sa tukso, no? O di kaya wala ka ng gana, yun na yung ending. Hindi po. Okay? That is not the end. And sometimes, often po talaga, that is the preparation for greater victory. Also, the success or the sacrifice we make today can lead to success tomorrow. Hindi man madali ngayon, pero sigurado yan sa pagpapatuloy natin sa Panginoon, meron tayong tagumpay sa hinaharap. And of course, alam naman po natin, no, talagang vocal din po si Alex Iyala dyan sa kanyang faith. Faith, perseverance, and proper training paved the way to the highest level of success. At siya nga po ngayon ang champion, no, sa kanyang division. So, ano makikita natin dyan? Of course, hindi po natin ma-magnify si Alex, no? Just an example, para na sa ganun, makita natin bakit kailangan natin mag-persevere. Ang pinakamaganda po dyan na nasa Biblia, the biblical truth ay nandoon sa Luke 22, verse 31 and 32. Pakibasa nga po ng mga babae yung 31. Okay. Simon, Simon, hiniling ni Satanas na ligliging kang tulad ng trigo. So Luke 22 verse 32, mga lalaki po. Ayan. So, dito po, alam natin ito na ang kwento nito ay kung saan si Simon Peter po ay talagang na-test, no? At yan po yung kanyang pagtalikod or pagtatwa sa Panginoon. Ngunit siya po ay nagbalik sa Panginoon at ito po ang sinabi ng ating Panginoong Jesus
na ipinanalangin kita na maging matatag ang iyong pananampalataya at kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. So dito makikita natin na subok kahit ang pinaka-close sa Panginoon. At makikita natin yung sinabi dyan, hiningi ni Satanas. So tulad din po ni Peter, tayong mga mananampalataya, may pagsubok tayong haharapin. Sabi dyan, ligligin na gaya ng trigo. Yan naman po ay naglalarawan ng matinding pagsubok. So talagang dadaan po tayo sa mga matitinding pagsubok. Sasalain tayo kung tunay ang ating pananampalataya. Ihihiwalay yung mga fake sa totoo. Kasi liligligin talaga yan. At dyan din po sinabi ng Panginoong Jesus, ipinanalangin kita. Hindi po assurance na hindi tayo mabibigo. May mga failure po tayo as believer and follower of Christ. Pero isa pong maganda at tunay na nakaka-encourage, no? Ipinanalangin niya na hindi tuluyang mawala ang pananampalataya ni Pedro. At ganyan din po ang ginagawa niya sa atin. So persevere. Persevere in the Lord. So maaring salain po talaga tayo ng mga pagsubok. Ngunit hindi tayo pababayaan ng panalangin ni Jesus. So let us all remember, God's purpose or God's process may be painful, but His purpose is always good. God does not waste our pain. He uses it to shape us into likeness of Christ. So wag natin hayaan masayang yung mga hinayaang pagdaanan. Gamitin natin ito at tunay nating pagtiwalaan ang Panginoon. And of course po, the last is proclaim God. Proclaim God. Sabi doon, sabay-sabay po natin basahin. Come and hear all you who fear God, and I will tell what He has done for my soul. So kitang-kita po natin yung from corporate worship into personal testimony. Ano po sabi sa verse 5? Come and see. Pero dumating po tayo sa verse 16 na sinabi po doon, come and hear. Sa Hebrew word po, shama po yan. At ang ibig sabihin yan, hindi lang simple listen. Yan ay you listen with the intention to respond and obey. So ang tama pong pakikinig ay may pagsunod. So paano po natin ipoproclaim yan? I cried to Him with my mouth, sabi po dyan, if I had cherished sin in my heart, the Lord would not have listened. And verse 20, blessed be God, because He has not rejected my prayer, nor removed His steadfast love from me. So ipoproclaim po natin yan with our mouth. Sino ang Panginoon? Of course, yung cherished sin sa ating mga puso, no? Huwag natin hayaan na magpatuloy. Yes, binibless tayo ng Panginoon. Yes, hindi tayo perfect. Pero kailangan maunawaan natin na hindi maaaring pagsabayin natin yung yakapin natin yung kasalanan at asahan natin na pagpapalain tayo ng Panginoon kahit sumusuway tayo sa Kanya. So tandaan po natin ang ating paghahayag ng kapurihan ng Panginoon ay hindi dahil may natatanggap tayo, kundi dahil sa pag-uumapaw na pagmamahal ng Panginoon sa atin. So kung makikita niyo po, the illustration is like Franklin Graham. No? Si Franklin Graham po, siya po ay anak ni Billy Graham. So meron po siyang urgent surgery na nangyari ng 2021. So with that, naging successful po yan. Pero isa pong bagay ang tunay na tumatak dun sa kwento niya, publicly, pinasalamatan niya po ang Panginoon. Talagang inihayag niya ang kapurihan ng Diyos, maging ng mga taong ginamit ng Panginoon. No? Kapag tayo po tunay na pinagaling ng Lord, kapag tayo ay tunay na niligtas ng Panginoon, hindi po natin kayang itakot, hindi natin kayang hindi sabihin. Kasi po yung pagliligtas niya sa atin, hindi lang po ito basta pagliligtas ng walang halal. Ito po ay binayaran niya ng kanyang buhay. So ano po dapat nating gawin? Meron po tayong 3 application. Number 1, worship God regardless of your circumstances. Huwag mong hintayin na maging madali at ayos ang lahat bago mo purihin ang Panginoon. Praise remind our hearts, no? Praise reminds our heart that God is still sovereign, even when our situation is uncertain. Kahit hindi sigurado, hindi madali. No?
Hindi naman po hinahanap ng Lord ang perfect voice. Ang kailangan niya, yung ating tunay na pagpupuri sa Kanya. So tandaan po natin, makikita po natin ang kadakilaan ng Lord higit kung tayo nagpupuri sa Kanya. So, worship God regardless of your circumstances. Pangalawa, yes, instead na nagtatanong tayo, bakit ba ito nangyayari sa akin? Ang itanong natin, Lord, ano po tinuturo niyo sa akin? No? Magtiwala tayo ng Panginoon ay patuloy na hinuhubog ang ating character. He continue to develop our character, deepening our faith, and even preparing us for greater usefulness. Alam niyo po, yung apoy, pansamantala lang yan. Pero yung purpose ni Lord, forever. Let's trust and allow the trials to refine us. And the last, syempre po, let's proclaim God by share your testimony to other so other may trust God. Minsan po talagang hindi madaling mag-share ng Bible verse, no? Pero pag nakwento mo kung paano ka niligtas, ito ang ginawa ng Diyos sa akin, no? Mas madaling ihayag kung sino siya. So someone's faith may grow because they heard your testimony. They may know Jesus hindi dahil sa one verse, but dahil sa testimony. Kaya pakaingatan po natin ang ating testimony at tunay natin itong gamitin sa process na inaalaw sa atin ng Panginoon. So in conclusion, ano po ang sabi dyan? Praise in the process. Paano daw po ito? Praise God. Pangalawa, persevere with God. Pangatlo, yes. So sa Psalm 66, pinakita po dito yung paglalakbay ng bawat disipulo at mananampalataya. Magpuri po tayo sa Panginoon dahil siya ay makapangyarihan at tunay na Diyos sa atin. Magtiis tayo ng kasama niya. Let's persevere with God. Dahil surely gagamitin niya po yung mga pagsubok na yan para hubugin pa tayo. And last, magpatotoo tayo sa Panginoon. Let us proclaim God dahil ang biyaya niya sa atin ay tunay din dapat na marinig ng iba. And the last, basahin po natin to, napakaganda po nito. Hebrews 12:2. 1 to 3, go. Na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, nagtiis siya sa krus at binaliwala sa Kanya ang kahihiyang nito. At ngayon ay nakaupo na siya sa kanang trono ng Ama. So, alam niyo po, ang pinakadahilan natin para magpuri ay ang ating Panginoong Hesus. Sapagkat yung Kanyang kamatayan doon ay ang ating tunay na buhay. Bakit tayo magpupuri? Hindi dahil okay lahat, kundi dahil tunay ang ginawa niya para sa atin. No? At tunay na best example po ang pagtitiis ng ating Panginoong Hesus. Kasi yung krus, tiniis niya yun alang-alang sa'yo at alang-alang sa akin. Kaya naman, patuloy natin ibigay ang mensahe ng Panginoon. So the final challenge is, if you have truly experienced God's power, you will praise Him. If you trust His purpose, you will persevere with Him. And if you have received His grace, you cannot help but to proclaim Him to others. So with that, let us all bow our heads. Tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah. O Lord God, alam niyo po kung nasaang season kami ng aming buhay ngayon. Ang bawat isa ay tunay, Lord, na nasa journey at nasa proseso na tulad na nangyari sa Israel. But in whatever season we may be, Lord God, be it in the season of praise, be it in the season of refinement, be it in the season of testimony, Lord, allow us to praise You. Allow us to persevere with You. Allow us to proclaim Your holy name. At sa time na nahihirapan kaming gawin ito, Panginoon, give us the strength
and remind us what you have done on the cross for everyone. How much you love us, how much you care for us, and how much you want us to encounter you, Lord. Maraming pong salamat. Salamat sa buhay, salamat sa kaligtasan, salamat sa lahat ng pagpapala. Sa iyong kapurihan, sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen and amen. Praise God.